Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Good morning, magandang buhay po. Welcome sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ang aahon para sa pamilya, hindi para higitan ng iba. Yung reaction ko pa ngayon ay patungkol dito kay Jonathan. Nung napunta na ako sa barangay, dahil nga pinatawag ito ng aming isang kasamang reactor sa MK Inday Okray TV. Pero bago yun, shoutout po sa ating pinuno, Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family, channel po nila, at sa aking mga kasamang mga reactors, mga kagwangs. Shoutout po sa inyong lahat. At salamat po sa lahat ng mga silent viewers, sa aking mga ginagawang reaksyon, new subscribers, welcome po. Mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, salamat po sa inyo. At yung mga dinadaanan po ng aking mga ginagawang reaksyon na nakakasilip sa akin, maraming salamat po sa inyo. God bless po. So yun na, patungkol ito kay Jonathan. Bakit umabot sila sa barangayan? Bakit nakarating sila doon? Kasi napanood ko yung nakaraan nung nanggalaiti nga ito si Jonathan na nagpahayag ng kanyang resback kay MK Inday Okray. So, para sa akin, opinion ko dito, nagsimula ito nung may live si MK. Pero bago yun, kasi ang rason ni Jonathan, hindi na nga daw siya papasok kila Pinuno Ka-Business. Noon kasi nga, pagdating niya doon, pinapaligo siya. Yun ang unang gagawin niya. Bakit daw siya lang? Yung mga kagwangs, hindi naman daw naliligo doon, hindi naman niya nakikita. Paano niya makikita? May kanya-kanyang sariling tirahan yon. At saka hindi niya dapat questionin yon. Personal, dapat malinis siya talaga dahil nakikisalamuha siya sa maraming tao. Tapos, yun pa, sinabi rin doon kay Ate Jenny na hindi na rin papasok si Jonathan. Yun ang rason nga, sabi ni Ate Jenny, dahil nga pinapaligo, ayaw na talaga maligo. So, yun ang nireaksyonan ni aking kasamahan ni MK na sa pagkakatanda ko, ang nasabi naman niya doon na pag hindi naligo si Jonathan, mamamaho talaga yung doon. Mamamaho. Totoo naman yun kahit naman sino. Kahit tayo mga babae, isang araw na hindi tayo maligo, hygiene yun talagang mangangamoy tayo. Ang problema lang kasi, na message relay kay Jonathan, kumbaga na misinterpret nila yung sinabi doon ni MK patungkol doon na mamamaho pag hindi naligo. So, yun ang inano ni Jonathan, hindi niya matanggap. Pero totoo naman talaga naman Jonathan. Kasi nakikita naman namin, ang dungis-dungis mo. Ang sinabi doon ni MK, kung tutuusin, is a positive criticism. Kaya lang, may ang iba dyan, sobrang negatibo mag-isip, ginatungan pa. Kaya napansin ko talaga dito sa nangyari, parang ginamit si Jonathan kasi mayroon dyan na galit sa mga reactors ni Pinuno Ka-Business na gustong iligwak kami. Kaya kahit alam nilang in-upload yun ni Jonathan yung ganong paninira ni Jonathan kay MK, yung below the belt, parang natuwa pa nga napanood ko yun tawang-tawa nga daw siya dahil doon sa napanood niya na video na pinagsasabi ni Jonathan. So, dahil nga natawan-tawa sila, tuwan-tawa, ang isa naman lumakas yung loob kasi tinawanan siya. So, imbis na ora mismo, dapat dinilit na nila yun. Oo, nanghingi si Jonathan ng apology doon sa video, pero hindi pa rin dinilit, matagal pa So, doon ko masasabi na parang ginagamit siya para manginis sa mga reactors. So, nagkataon na doon kay MK Inday Okray na tapat si Jonathan. Diba? Kaya alam namin naman na marami dyan tuwan-tuwa na matanggal ang mga reactors ni Ka-Business para malaya sila na walang pupuna sa mga paninira sa Ka-Business. Kasi Pinuno, alam naman nila na sige lang, hayaan niya lang na. Pero syempre, hindi pwedeng laging ganun na lang, di ba? Si kami naman ng mga reactors, ang nire-react naman namin, kung alam naming mali, syempre dapat mag-react kami na para sabihin yung katotohanan. So dito sa nangyari kay Jonathan talaga, yung YouTube channel niya nung nandun na sila sa barangay. So alam ko nagkaayos na, pinatawad na ni MK Inday Okray si Jonathan. So nagkasundo na sila. Kaya lang, ang isa pang request na MK is alisin yung YouTube channel ni Jonathan. Kasi nagagamit nga sa hindi maganda. Kasi, kumbaga ito si Jonathan, hindi siya na-orient paano
i-handle yung pagkakaroon ng YouTube channel, tapos hindi ba siya marunong magbasa. Basta hindi niya alam kung anong gagawin. Kaya nga hindi niya makontrol yung sarili niya. Hindi niya makontrol. Kaya lang, ito para sa akin sa YouTube channel ni Jonathan. Pangalan lang niya yan eh. Pwedeng palitan yan. Ang control talaga doon sa naggawa. So, alam na natin kung sino yung naggawa ng YouTube channel na yan. So, walang magagawa si Jonathan kung sakasakali man, o tingnan na, dapat i-delete na, hindi nila ma-delete. Kasi syempre may may confirmation pa yan na ikaw ba yung may-ari na to, i-delete mo. O so, kung ikaw ang may-ari, ilagay mo dito yung code, diba? May mga OTP yan, para sure na ikaw nga ang magde-delete. So, dahil hindi nga nila alam, hindi na-delete. So, sino yung may control? Diba? So, baliwala yung channel ni Jonathan na yan. Kasi, pag inayawan ni Jonathan yan, na channel niya, may mga subscriber niya, pwedeng ituloy yan nung nag-create. Papalitan niya lang pangalan. Papalitan niya lang yung handle. Doon siya na yung gagamit. Diba? Sa kanya yung control eh. Wala naman may valid ID ba si Jonathan? O, pag ma-monetize na yon, yung mga credentials niya sa-submit kay Jonathan ba? Diba hindi? Kaninong Gmail yon? O, di ba? Kaninong Gmail yon? Siyempre doon sa nag-create. Meron bang Gmail si Jonathan? Kaya pangalan lang yan kunyari kay Jonathan. Yun ang ko. Yun ang nasa isip ko. O. So, wala silang control. Hindi nila ma-delete. Kaya ngayon, ang nangyayari, ayun. Kung ano-ano na sinasabi ni Jonathan. Para sa akin kasi kung alam nilang nagsalita ng hindi maganda si Jonathan nung time na yon. Dapat, nakapanood ko yun na sinaway nila. Sinaway nga si Jonathan, pero hanggang doon lang. Diba? Pero at least ngayon, alam na natin, okay naman na sila, pero hindi ko rin alam kung may part 2 pa ito kasi parang may tinuro si Jonathan na may kasama daw siya. Pero sa panonood ko, parang siya lang naman mag-isa eh. Kaya lang, ang nag-upload. Dapat nire-recheck muna nila yan eh, bago ipasok. Diba? Kasi nasa kanila naman yung control eh. Para hindi nakapagsalita ng ganon si Jonathan. Sobra-sobra eh. Hindi maganda yung mga naglabas sa bibig ni Jonathan. Ang sabi doon sa comment section, si MK daw ng bully kay Jonathan. Para sa akin, hindi naman yun bully. Yung pagsasabi ng katotohanan na mamamaho ka pag hindi ka naligo. Dahil yun naman talaga yung totoo. Reaction yun eh. Totoo naman yun. Talaga mamamaho ka, Jonathan. Kaya lang, ayun. Hindi na maganda. Kasi nga, mayroong tuwang-tuwa na mayroong nasasaktan na reactor. Kaya lang, hindi kayo magwawagi kasi tuloy-tuloy kami. Kaya shoutout kay MK Inday Okray. Salamat kasi naging matapang ka. Harapin ang ginawa sa'yo ni Jonathan. Although sabi mo nga masakit, sobrang sakit. Pero naka-recover ka na. At ayun, lumambot yung puso mo dahil nga nalaman mo yung mayroong mga sinabi pa si Jonathan. So ito masasabi ko mga kababayan, magpasalamat tayo na yung ginawa ni Jonathan na mga salita na below the belt ay kay MK Inday Okray sinabi. Kasi papaano kung sa ibang tao niya sinabi yung mga salitang ganon. So baka ngayong oras na to, o nung time na naibarangay na si Jonathan o dun sa cybercrime na report, baka diretsyo na yun sa kulungan. Kaya nakikita nyo ba kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ni Jonathan? Dahil yung nangyari, doon lang mismo kay MK Inday Okray, sa community pa rin ni ka-business. Dahil mas unawa ni MK, si Jonathan, kilala niya eh. Napapanood niya eh. Naintindihan niya yung sitwasyon ni Jonathan. Pero, ito disclaimer. May utak si Jonathan. Marunong si Jonathan. Galing ang mga tuwiran, di ba? Kaya,
ingat-ingat tayo kay Jonathan kasi nga, ibang klase yung talento niya, hindi lang siya nakapag-aral pero grabe yung utak niyan. As in, di ba? Kita nyo naman yung nangyari. Kaya yun ang ano ko ngayon. Magpasalamat talaga tayo na hindi sa ibang tao ginawa ni Jonathan ang ganon at absuelto na siya kay MK Inday Okuray. So, yun lang yung sa akin, ano. Yung mga iba na isinisisi nyo kay kabisnes ang mga nangyari, gising. Sino ba yung nagmura si kabisnes? Sino ba yung nagsalita ng hindi maganda kay MK, si kabisnes ba? Diba? Nung nasa barangay na sila, tamang pakikinig lang naman si Pinuno Kabisnes, hindi naman niya pinanghimasukan ang desisyon ni MK at hindi rin siya hindi rin niya tinuruan si Jonathan kung ano yung sasabihin. Diba? So, neutral lang naman si Pinuno dito eh. Ang gusto lang naman niya talaga magkaayos, magkaliwanagan. Walang problema. Kampante lahat. Kaya yung mga basher dyan, good luck sa inyo. Diba? Good luck. So, mas napaganda pa. Tapos, ayun, ito pa pala, habol ko. Pinatawad na nga ni MK si Jonathan at may nag-offer pa nga ito na may monthly na gano'n bibigay kay Jonathan. Yung iba talaga dyan, iniba pa rin ang inyong reaksyon or iba yung inyong kahulugan sa ginawa ni MK. Parang pinalalabas niyo na ginawang ganun tapos may suhol. Parang ganun ang dating eh. Grabe naman kayo. Yun ang masasabi ko. Grabe naman talaga. Diba? Hindi pa kayo magpasalamat na okay na. Inunawa na yung tao. O diba? At saka hindi naman pinabayaan. Mayroon pa nag-comment doon na pinabayaan ni kabisnes ito si Jonathan. Tapos, yun pa yung gagawin, mababarangay lang din. Kahit kailan hindi naman niya pinabayaan eh. Tuloy-tuloy pa rin naman ang suporta kahit hindi pumunta si kabisnes. May mga tao siyang pumupunta kay Jonathan. Nagbibigay ng blessing kung ano yung aabot makakaya ng kabisnes family. Diba? So, good luck sa mga negatibong mag-isip. Diba? So, ngayon, masaya na si Jonathan, pero iwan ko lang yung iba dyan. Ayan, si MK Inday Okuray na nabunutan na rin niya ng tinik kasi nakaharap niya na ng personal si Jonathan eh. Nakita niya na ng harap-harapan eh. At umiyak nga ito si Jonathan nung naghingi ng sorry. Gusto pa nga lumuhod sa kanya pero hindi naman pumayag si MK na ganun mangyari. Diba? At ito pa pala, dami sa komento. Bias daw yung sa barangay kasi nandoon si Kagwang Wakiwak. Bang meron doon? Diba? Naging lang naman sila eh. Naging ginawa lang naman nila kanilang trabaho. Diba? Siguro naman yung pinapirmahan kay Jonathan, binasa muna nila yun. Kay Jonathan kung ano yung pipirmahan niya. Although, nung nasa video, basta pumirma lang si Jonathan, pero pinaliwanag yun. Kahit di ba si MK nagpirma din, hindi na niya tinignan kasi alam na nila yun. Alam ng barangay kung ano yung gagawin. Alam nga naman i-camera pa na babasahin, di ba? Sayang din yung oras nun. So sigurado ako na inform si Jonathan, pinaliwanag nila yun. Kaya huwag natin questionin yung barangay. Dahil trabaho nila yun, alam nila ang kanilang ginagawa. At saka hindi yun mga nagsasabi doon na dinikdik si Jonathan, pinagkaisahan si Jonathan. Pinagkaisahan si Jonathan pinakinggan naman both sides. O diba? Kung pinagkaisahan yun si Jonathan, di sana nakakulong na ngayon si Jonathan. Diba? Yun ang pinagkaisahan kung naikulong. Hindi naman naikulong si Jonathan eh. Diba? Dahil malambot pa rin yung puso ni MK, ang sa kanya lang nadala siya talaga nung banat noon ni Jonathan. Pero syempre, nakita niya na nagmakaawa yung tao. Sino ba naman daw siya na hindi magpapatawad, diba? So, yun lang yung aking reaction. Maraming salamat sa inyo. Pasadyos natin ng iba pa. Kung sino man yung mga guilty dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? So, kasi yung galawan natin, kung malinis ang puso mo, baliktarin man ang mundo, malinis pa rin yan. Ay, kung meron ka mga hidden agenda sa bawat ginagawa mo, di konsensya mo na yun. Konsensya ka kung meron kang konsensya. Di, kung sino man ang nanggagamit kay Jonathan, bahala na kayo mag-isip. Ba?
Kasi para sa akin, ang ka-business official hindi ginagamit si Jonathan. Tinutulungan yan. Tagal-tagal na nga, di ba? Na kung ginagamit yan sa kabila ng mga pinagagagawa ni Jonathan na pananakit sa damdamin ng ka-business family, kay Mrs. ka-business nga, di ba? Muntik nang atakehin. O, ano ba sila? Binalikan ba nila si Jonathan? Wala. Tinanggap pa rin. Paulit-ulit tinanggap pa rin. Kasi nga, totoong pagtulong ang ginagawa nila kay Jonathan. Kahit ano pa yung gawin nila. Tinuruan lang ng leksyon yan ni MK Indeocre si Jonathan. At harinawa talaga, matuto na to si Jonathan ngayon. Dahil sa nangyari. Kasi hindi porket ganyan ang kalagayan niya, hindi porket pobre yung tao. Pag gumawa ng hindi maganda, excuse na kasi pobre . Di kung lahat, marami tayong pobre na gagawa ng mali, paano na yun? Diba? Kung nagkamali ka, nagkamali ka. Ayusin. Kung maaayos sa usapan na maayos. Diba? Yun lang naman yun pambihira. Ay, nako. Yung mga negatibo mag-isip dyan, subukan nyo maging positibo para masaya. Diba? Basta para sa akin, na message relay lang kay Jonathan ang mga naging live dati ni MK Indeocre na exaggerate nila, binigyan ng masamang kahulugan, kaya tumalak ito si Jonathan ng below the belt na hindi na tama kasi nadami pa nga yung mister ni MK, di ba? Paninirang puri yun. So, yun lang aking reaction. Maraming salamat sa inyo. Comment down below po kung meron din kayong gustong sabihin patungkol dito sa mga binigkas ko na mga salita. Pwede ho. Kung mag-oppose kayo sa mga sinabi ko, okay lang. Thumbs up ako dyan. Mas gusto ko ngayong may ganun para magkakapalitan tayo ng ating mga sariling kuro-kuro. O, diba? O, shout out po, Ate Marilyn, good morning po. Nicor Sameliano Ralph. Ma'am Sara, good morning po. Shout out, Ma'am Maria Luisa Cartalaba, shout out po. At saka kay Ma'am Jessica, yung iyong kaibigan. Ma'am Gliceria Pacaira, hello po. Salamat sa suporta, salamat po sa pagbabalik. Sa panonood ng aking reaksyon. Sa aking pinsan, Wolf's Tradition, at sa iyong pamilya, good morning, Day. Kay Ma'am Aisa May Dumasapal, good morning din po. Yun, ang aking mga kasama mga reactors, sige na nga, isa-isahin ko. Kumusta po kayo? Ma'am Flir's Channel, Kalingap Turak, Almeida Mix Vlog, Katangay PLC, Taong Gala, Anime Reactors TV, ayan, si MK Indeocre, at saka si Joyce 25 TV. At saka sa mga kagwangs, hello sa inyong lahat. So, hanggang dito na muna. To God be the glory.